Sakay ng bisikleta, bibili ng soft drink sa magkaibigang Jessie at Gerald. 14 anyos si Jessie ang nagmamaneho ng bisikleta, habang ang angkas na si Gerald ay 13 anyos. Nakasabay nila ang isang tanker truck ng gasolina sa Ninoy Aquino Avenue sa Parañaque City. Sa isang kisap mata, pumailalim at nagulungan ang bisikleta. Kasi sumingit po yung isang kotse, kaya umano yung anak ko sa may flammable, kaya hindi siya napansin nung nagdadrive, kasi siyempre maalaki po nun eh, kaya kahit naman sino, di talaga mapasin, lalo kung bata pa, di ba? Tinakbo sa ospital ang mga biktima. Sa kasamaang palad, dineklarang dead on arrival sa ospital si Jessie matapos magulungan ang kanyang dibdib. Pinampok po namin sa ospital, wala na, durog na yung ganito niya, dibdib niya, durog. Wala na talaga. Nung sa may ilong niya, may lumalabas ng dugo na. Si Gerald naman ay pumailalim sa truck pero hindi nagulungan kaya ligtas siya. Ano po, dito, nabalatan. Hanggang dito. Dito nabalatan pero onte. Dito ang nabalatan din, mas malaki dito. Hindi nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima. Nakipag-areglo na lamang sila. 155,000. Tapos bukod po yung pagpalibing nila. Sila po ang sagot nila yun. Sinagot din ng kumpanya ng truck ang pagpagamot kay Gerald. Nangungulila si Alisa sa anak na si Jessie, na pangatlo sa 7 magkakapatid. Tumigil daw ang anak sa pag-aaral para maghanap buhay at makatulong sa pamilya. Po, mahal naman, sobrang miss na namin siya. Sobra. Lalo ngayon, pag walang-wala kami, sabihin ko sa kanya, Noy, wala tayong bigas, wala tayong kahoy. Ginaganyan ko siya. Sabihin lang sa akin, Ma, saglit lang. Maya-maya, andyan na. May dala siyang bigas, may dala siyang kahoy. Para sa driver ng malilit na sasakyan, may paalala ang eksperto. Tatabihan ng truck, no? Lalo na mga nagdadrive ng motor, no? Dapat iwasang tumabi sa mga truck kasi halos hindi makita yung mga yan. Iwasang mapunta sa mga blind spot o no zone ng mga truck. Ito ang bahagi sa paligid ng truck na hindi makita ng driver kung may sasakyan dito. Makikita iwasan din ang tailgating o yung pagdikit ng sobrang lapit sa likod ng sinusundang truck. Dapat may sapat kayong distansya kung saan nakikita nyo dapat ng buo ang magkabilang side mirror ng truck. Para sa mga truck driver, sanayin ang pagmaneho sa 6-second rule. Anim na segundo bago mo banggain kung sakasakaling tumigil bigla yung sasakyan na sinusundan natin. No, paano sinusukat yon? No, pipili lang tayo ng isang marker or point na kung sakasakali tumigil bigla yung kotse, no? Pwedeng poste, pwedeng puno or bridge or overpass, no? Paglugsot ng sinusundan natin na kotse doon, no, magbibilang lang tayo, no? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. No, kung sakasakaling 1005 o 1004 ka pa lang, no, nalusutan mo na yung marker mo, yung ibig sabihin nun, masyado kang malapit. Kapag ganito ang nangyari, bawasan ang bilis ng pagpatakbo para magkaroon ng sapat at ligtas na distansya ang inyong truck mula sa sinusundang sasakyan. Igan, dapat alam nyo ang ligtas na pagmamaneho kapag nakasabay ang mga dambuhalang truck sa daan. Lalo pat buhay ang nakataya rito.